Number one, makikita ninyo yung mga distributors na lumaki ang income, lumaki ang cheque. Well, let me remind you, kahit may lockdown, kahit na may pandemic, meron kasi silang goal. Bato-bato sa langit, pero let me tell you, maraming distributors na nagkaroon ng lockdown, nawala din ang kanilang target. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nagbakasyon sila, nagkaroon ng quarantine, nagbakasyon sila. Eh di nagbakasyon din ng pay-in, nagbakasyon din ng komisyon, nagbakasyon din ng pairing nyo, nagbakasyon din ng unilevel, stair-step, binary, simply because nung nagbakasyon, wala nang target, wala nang goal. No? They did not set their goals anymore. Ang goal na lang nila is that, sana matapos na tong pandemic. Ang goal na lang nila, kailan kaya matatapos ito para makapag-aim global na ako. So, a lot of people waited that the pandemic or crisis and quarantine will be over. Pero hindi ganun ang pagbe-business. Sa totoo lang, dapat mabilis kayong mag-adjust. It doesn't mean na merong lockdown, hindi na kayo magkakaroon ng goal. Kaya po yung mga distributor na nakita nyo na mas lumaki pa ang income ngayon, well, let me tell you, target kasi nila yon na kahit na merong lockdown, na kahit na merong pandemic, gusto nilang kumita. And not only that, hindi lang sila naglagay ng target. Malaki yung target na nilagay nila sa sarili nila. Because alam niyo, pagka yung target mo, whether ang limbawa, ang target mo, income, pag yung income na target mo is masyadong maliit, hindi ka na magsisipag o mag-exert ng effort. Pag masyado namang malaki, tatamarin ka kasi isipin ng mind mo, imposible. Dapat mag-set ka ng goal na katamtaman lang. Ang tawag doon, set goals big enough that you will become invested in it. Ibig sabihin, ma-attach ka, mag-invest ka ng time and effort, hindi ka ma-overwhelm, hindi ka mabibigla. So, one of the things that drive production in terms of discipline, dapat meron kayong goal. Halimbawa, walang pinagkaiba sa pag-workout or pag-gym. Hindi ka pwedeng mag-workout, hindi ka pwedeng mag-gym nang wala kang goal. Kasi kung wala kang goal, halimbawa, ba't ka nag-workout? Wala lang, gusto ko lang mag-workout. Hindi mo goal pumayat, hindi mo goal na sumeksi, hindi mo goal na mag-build ng muscle, tatamarin kang magbuhat, tatamarin kang mag-gym. Whereas kung meron kang goal, sasabihin mo sa sarili mo, well, ang goal ko kasi is to lose 10 pounds kasi lumalaki ako, bumibigat ako, baka maging problem sa akin to pagka hindi ako nag-lose ng weight. In other words, kaya sila nag-gym, kaya ka nag-gym kasi may tina-target ka. So, if you're gonna ask me bakit may mga distributors na walang production ngayong lockdown, isa lang, wala po silang target. Wala po silang goal ngayong lockdown. Kaya, ang production nila, mababa o halos zero ang production. Kasi, ang totoo niyan, pag may goal kayo, tatrabahuhin mo magsusumikap ka na hatawin kasi it's a goal. Pag wala kang target, suntok sa buwan. Kahit na ano na lang ang gawin mo, you will have a lot of time wasting your time. Wala kang gagawing activity, mas marami kang panahon matulog, mas marami kang panahon kumain, mas marami kang panahon manood ng TV kasi wala kang goal. So, one of the things that drive production is setting big goals. And not only that, no, importante yung goal mo, may kahulugan sa'yo. Mahirap naman yung, alam niyo, maraming hindi nagiging successful sa AIM kasi nagsiset sila ng goals na hindi naman mahalaga sa kanila. So, importante, mahalaga sa inyo yung goal nyo. Merong ibig sabihin, merong kahulugan. Because ang mahirap yung, gusto mong kumita ng 50,000, 100,000 per month, pero ano bang kahulugan sa'yo pag kumita ka ng 50,000? So, ang sinasabi ko dito, huwag kayong magsiset lang ng goal, huwag kayong magsiset ng target, huwag kayong mangangarap na walang ibig sabihin sa'yo, na walang kahulugan sa'yo. Dapat merong kahulugan. Kasi more than the object itself, more than the money itself, ang importante doon kung ano yung kahulugan ng perang yun sa'yo. Halimbawa, bakit gusto mong kumita ng 50,000? Well, gusto kong kumita ng 50,000 kasi pang-enroll ko sa mga anak ko sa magandang school. Gusto kong kumita ng 100,000 kasi gusto kong mag-ipon para makabili ng sasakyan. Bakit gusto mong magkaroon ng sasakyan? Para mas maging comfortable yung transportation namin. O bakit gusto mong mag-travel? Goal ko mag-travel kasi ang kahulugan sa akin ng travel is memories. In other words, pag may goal kayo, kailangan meron siyang kahulugan. Ang nagiging issue sa maraming distributors, may goal nga pero walang kahulugan sa kanila yung goal na yun. So kahit pa gaano kaganda, kalaki, kahit gaano pa ka-significant yung mga target or yung goal ninyo,
if they have no meaning, if they are not meaningful for you, hindi sila makahulugan, hindi sila mahalaga, hindi sila valuable sa inyo, hindi mo rin siya panggigigilan. So, katulad ng binanggit ko kanina, isa sa mga sikat na distributors natin, si Rafi Vergara. Kasi sikat siya sa buong AIM Global or Empowered Consumerism ngayon. Kasi, this guy, he clearly set his goal even before there was a lockdown, which means he's now driving a brand new car, a Ford Mustang. He bought cash for about 3.5 million. Now, to think that there is crisis and pandemic, how come this guy is able to buy his car? How come he did not just save his money instead of him buying his car? Why not just save his money? Because it is more important now. Well, let me tell you, you cannot question his motive because in the first place, that was his goal. It was clear to him and he knows the value of that Mustang for him. So, ibig sabihin, alam ng tao kung ano yung kahulugan ng pagkakaroon ng kulay orange na Mustang sa kanya because for him, probably, the meaning of that goal is what? Fulfillment, validation of his success. Probably it was his childhood dream to own a muscle car, which is Mustang, orange Mustang, no? So what I'm saying here is that for people who have goals and they know what those goals are for them, for people who know what's the meaning of their goals to them, hindi nyo sila, you can never simply stop these people from really working hard to get their goals because they know they put an attachment to their goals. So, wag lang kayong mangangarap ng pera. Dapat meron pong translation, yung money na yon para sa inyo. Yan ang importante dyan sa setting clear goals. So, two things to drive production. Number one, set big goals. And number two, set clear goals. Kaya kung may mga nakikita kayong maganda or malaki ang mga income nila ngayong may pandemic, ngayong merong crisis, ang dami pong nag-500,000, ang daming nagto-250,000 per month. Well, ang number one sa kanila, nag-set sila ng target, nag-set sila ng goal kahit na merong pandemic. Kahit na naka-lockdown sila, nag-set sila ng goal kaya hataw pa rin sila sa online, hataw pa rin sila sa pagpapagaling ng skills, hataw sila sa kakaaral kung paano nila ma-maximize yung FB or yung Facebook boosting. So, in other words, there are a lot of tools you can actually use para magkaroon ka ng bagong kaalaman dito sa new normal na ito. Well, sabi nga, people with big goals or people with goals succeed because they know where they are going. So, these people who were able to achieve their goals, that number one na lamang nila sa maraming mga hindi, number one na lamang nila sa mga walang goals is that yung may mga goals, alam nila kung saan sila papunta. Meron silang tinatawag na direction. So, kayo, I challenge each and every one of you, what is your direction? What is your goal? Have you set your target in terms of production, in terms of pay-ins? Have you set your goals in terms of your commission, in terms of your income? Because pag may tinatarget kayong income, may tinatarget kayong commission, matatranslate nyo to sa activity dahil doon nakasalalay kung ilan ang kakausapin mo, ilan ang i-closing mo, ilan ang prospect na lalatagan mo para mag-pay-in, para sa income. So, very important. If you're disappointed that you did not perform well for the last 2 months, ang production mo mababa, etc., hindi po kasalanan ng lockdown and pandemic yan. Let's not be victims here because the moment you keep blaming yung crisis, yung pandemic, yung lockdown, yung quarantine, ang biniblame nyo kung bakit wala kayong income sa empowered consumerism, you're in a victim mode because there are some people in our community na mas malaki pa ang kinita. So instead of them being victims, they took responsibility. They are responsible. Diba? Yung responsible na word comes from 2 words, response and able. They are able to easily adjust. They are able to adapt to this new normal. They were responsible, kaya po mas kumita pa sila ngayong may lockdown. So, let's not do the blame game here.
We blame the pandemic, we blame the lockdown, then you become a victim. And when you become a victim, you never accomplish anything. All right? Number 3, sa mga active, sa mga gustong magkaroon ng malaking production, well, let me remind you, alam nyo, everyday matters. Kung gusto nyo, tumaas ang production nyo, dapat ang tingin nyo sa pang-araw-araw is napakahalaga. Hindi dapat kayo nagsasayang ng oras, araw sa pagpo-prospect, sa pagpe-present online. Hindi dapat kayo nag-aaksaya ng oras para mag-build ng network online because the new system now under the new normal is really online marketing. Mag-build ka ng network mo via online. Yun talaga yung bago ngayon. And pag hindi ka nag-adjust, ang worry ko, let me tell you, pagka hindi kayo nag-adjust, you will become obsolete one day. And when you become obsolete one day, you will wake up to a world that no longer exists. So that's why it's very important that you adopt the need to really adjust to this new condition. And the best way for you guys to really adjust to this new condition is learn how to sell online. Online selling, online marketing, online sales. Yan yung new trend ngayon. Because hindi nga makalabas ng bahay, walang transportation, bawal ang mass gathering. So saan kayo magpipresent? Online. So when you're trying to build your network, when you're trying to build your enterprise, yung negosyo mo pag binibuild mo, kahit naman saan, pag magbibuild ka ng restaurant, di ba araw-araw mong bubuksan yung restaurant mo? Pag magbibuild ka pagka magtatayo ka ng auto shop, bagong tayo yung auto shop mo, di ba araw-araw kang magbubukas ng auto shop para may pumasok na mga magpapagawa ng kotse? Can you imagine kung meron kayong business pero hindi nyo araw-araw ginagawa? Can you imagine may restaurant ka pero hindi mo araw-araw binubuksan? So please, know that everyday matters. Paano masasabing bukas ang business mo sa AIM Global? May activity kayo everyday. Nagbebenta ka, nagpo-prospect ka, nagre-recruit ka sa Facebook, nagpo-post ka na you are looking for motivated people to earn 15,000 per month, PM me, nag-ads ka, nagpo-post ka ng nakakatulong sa negosyo mo. 'Di ba? May mga joke nga sa Facebook ngayon. Sabi, yung isang distributor, pinost niya, bakit daw ako post ng negosyo ko sa wall ko? Siyempre, sabi ko, dahil negosyo ko to, mag-abang ka. One day, gagawin ko ng mall itong wall ko. So, I mean, di ba? Paano nyo minamaximize yung social media? Paano nyo minamaximize yung business ninyo? So, you have to appear, dapat lumabas na bukas ka araw-araw. So, para masabing bukas ka araw-araw, active ka araw-araw. Active ka online, naghanap ka ng prospect online, naghanap ka ng mabibentahan online, nag-ads ka, nagpe-Facebook ads ka, pinararamdam mo sa mga friends mo sa Facebook na, you are looking for prospects nowadays. And it's important that you have to take action daily. Kung hindi pa kayo marunong mag-online, hindi pa kayo marunong mag-Zoom, hindi pa kayo marunong mag-FB boosting, hindi pa kayo marunong mag-present, hindi pa kayo marunong mag-maximize ng mga closed groups, you have to learn those nowadays because yan po ngayon ang bagong skills na kailangan nating matutunan under the new normal. Kasi yung dati nating skills, valuable po yan dati. Yung ikaw marunong magsalita sa harap, may mic, nasa stage, may postura ka, o kaya yung marunong ka maglatag ng one-on-one sa table, marunong ka mag-closing, valuable yung skills na yan sa old normal. Ngayon, hindi na valuable masyado yan kasi merong tinatawag na new normal. And after the new normal, may panibago pa, yung next normal. So, kailangan mag-adjust ka. Three stages. Merong old normal, merong new normal, yung nangyayari ngayon. And may tatawagin pa tayong next normal. So can you imagine if you are not able to adjust very well, mapapaghulihan kayo. So make sure that you do the business every day. Make sure na saksakan mo ng maraming activities yung schedule mo because yun ang magpapalaki ng production, yung marami kayong activities. Now, when your group, yung grupo pinag-usapan na mostly of your activities will be online, yun muna ang plano, ang strategy ng grupo. Yun muna ang gagawin. Don't argue with the plan. When you start a process, when you start a program,
don't question it as much as possible. Don't hesitate. Kaya kung ang direksyon ng PGX ngayon, for example, sinabi ng mga top uplines yun na most of our activities should be done online. Dapat matuto muna tayong mag-online presentation, online meeting, online organizing. Yun muna yung direksyon na dapat sinasabayan mo. Huwag mo munang banggain. Baka mamaya niyan, nasa online ng direksyon ng grupo. Ikaw naman, hanggang ngayon, offline ka. Hinihintay mo pa rin bumalik yung old normal. Eh, katulad ng sinabi ko, ang direksyon ngayon, nasa new normal. Ikaw, pabalik sa old normal, hinihintay mo mawala yung lockdown. Before you know it, ubus na mga prospect mo. So, don't argue with the plan. No? Halimbawa, sa management, ang strategy ng company ngayon is empowered consumerism, which means ang latag natin, puro easy, ang package natin, easy, ang marketing plan natin, easy. Ikaw naman, hanggang ngayon, alliance in motion ka pa rin maglatag. So, yung ano ka, wala ka sa plano. Ibig sabihin, you keep arguing with the plan. So, kung ano yung direksyon, sabayan mo na lang muna kung yung strategy ng AIM Global ngayon, sabayan mo siya. Don't hesitate. Huwag ka muna magdalawang isip. Sabayan mo kasi yung easy branding natin, yung empowered consumerism branding natin, that actually reset, no? Ni-reset nito yung playing field, which means lahat ngayon back to zero because bago yung easy. So we are all beginning again. Pangalawa, mas in-enhance natin yung marketing plan ng easy. Pangatlo, meron tayong easy online shop which actually bumagay, nag-fit in siya sa online marketing ngayon under the new normal. So, when I say don't argue with the plan is that kung ano yung general direction ng grupo, sabayan po ninyo. Sumabay kayo sa direction ng company, sumabay kayo sa direction ng grupo ninyo. Do not do the opposite. Yan ang ibig sabihin ng don't argue with the plan. Pagka sinabi na lahat ngayon puro Zoom meeting muna, lahat ngayon makikinig muna kayo ng mga easy talks. Kung may prospect kayo, may schedule po lagi ang FB Alliance page natin, no? Ng easy talks tuwing 3 p.m. Meron tayong ECO, meron tayong NECO, meron tayong leadership training. May iba-ibang araw yan tuwing 3 o'clock. Meron tayong consultation with Doc Butch. So, sabayan nyo itong plano na to ng company. Sabayan nyo yung plano na yan ng grupo ninyo. Because pagka hindi ka nag-cooperate, hindi ka sumabay sa direksyon na ito, baka mapaghulihan kayo. That actually drives production. Kung may pinag-usapan yung grupo at ito muna yung strategy natin at susundin ng bawat isa, magiging productive yung grupo ninyo. That actually drives production. If the plan right now is about business continuity, katulad ng sinabi ko, yan yung ibig sabihin that we are creating plans and processes and systems to ensure the continuation of business, wala namang ibang paraan, walang ibang plano na maganda, walang ibang strategy, kundi online. Kaya yan muna yung gawin nating plan for each and every one of us. Just to make sure na merong business continuity kahit na merong quarantine. Because alam nyo, sa totoo lang, yung hindi matututo ng online ngayon, hindi kayo magkakaroon ng business continuity. Magkakaroon kayo ng tinatawag na business stoppage. Mag-i-stop ang negosyo ninyo. So if you want business continuity, develop new skills and stick with the plan. Ang direction natin is online to make sure that there is business continuity like ang ginagawa po ng AIM Global ngayon. Tayo sa AIM, yung management, we made sure na meron kayong business continuity. Paano yun? By making sure that we have steady product supply, by making sure that our infrastructure is ready. Marami sa inyo hanggang ngayon, no? In fact, buong community ng AIM, hanggang ngayon, araw-araw ang pay-in or araw-araw ang payout natin. Marami mga companies na hindi sila makapag-payout. Ang dami-daming mga struggling enterprise, ang daming mga entrepreneurs, ang daming negosyante ngayon. Struggling sila. Nagtatanggal ng empleyado, maraming company nagsasara. Pero ang AIM Global or Empowered Consumerism, we are thriving. Continuous ang product supply natin, continuous ang daily payout natin, protected ang infrastructure natin like our IT, aggressive tayo in terms of innovation and updates. So, yung management, ibig sabihin gumagawa ng paraan para magkaroon ng tinatawag na business continuity.
So para masabayan nyo to, kasi ginagawa ng management ito para sa distributors eh. Pero kung ikaw naman wala kang business continuity, sayang yung ginagawang business continuity ng management. For example, we make sure na merong produkto, pero ikaw naman, di ka naman nagbebenta, di para saan yung produkto? We made sure na merong funds for the daily payout, pero ikaw naman hindi nagpe-pay-in, hindi nagbebenta. So, para saan yung daily pay-in natin? So, ang ibig sabihin nun, kung yung company merong business continuity plan, ikaw as a leader, distributor, meron ka rin dapat business continuity plan. And don't argue with that plan. So again, if we want to prosper in this condition under the new normal, if we want to prosper, you make sure na meron tayong business continuity. And mangyayari lang yan pag you stick with a plan and marami kayong activities every day. If you want to become productive, isa sa mga pinaka-importanting discipline, yung meron kang mindset na build a no matter what mindset. Ibig sabihin, gumawa ka ng mindset. I-mindset mo na may mindset dapat kayo na kahit ano mangyari. You have to create pressure for yourself. Otherwise, nothing will be done. Alam mo, kaya marami kayong makikita ng distributors na productive kasi pinipressure nila yung sarili nila. Katulad ni Rafi Vergara, bibili ako ng sakyan, hahataw ako. Meron siyang goal, pinipressure niya yung sarili niya. Sa buhay, hindi pwedeng walang pressure. Because pag wala kang pressure, wala kang maaabot, wala kang maaatim, wala kang ma-accomplish. Remember, tayo, nakuha natin yung mga grades natin sa college, graduate tayo because of pressure. Nagsisipag tayong mag-aral mabuti ng araw kasi nape-pressure tayo from our parents na, pinag-aaral tayong mabuti. Sa trabaho, kung kayo'y empleyado, bakit ka may deliverables? Because there's a pressure from your supervisor, immediate supervisor. So kahit saan mo tignan, para gumalaw ang isang bagay, kailangan merong pressure. Yung gulong. Gulong, halimbawa, pagka walang pressure, hindi tatakbo. Pagka sobra-sobra naman yung pressure ng gulong, sasabog. Pero pag under pressure, hindi naman tatakbo. Pero pagkatamtamang pressure, efficient ang gulong. So, ganun din naman sa water pressure. O pag mataas yung building, like dito sa amin, I live on the 20th floor, hindi aabot dito yung tubig kung walang water pressure. Yung pampalambot ng mga karne, no? Pressure cooker, ano ginagamit doon? Pressure. Sa kotse, para i-lift yung kotse na mabibigat, ano tawag doon? Hydraulic. Yung gas from refinery para pumunta sa gas station, mga oil, kailangan ng pressure. So what I'm saying is, you have to add up a little pressure to you para humataw. And nasa isip lagi yung kahit anong mangyari, kahit na mayroong pandemic, magpapapain ako, maglalatag ako, maghanap ako ng prospect kasi maraming nawalan ng trabaho ngayon. This is actually opportunity. The truth is, alam nyo itong pandemic, pwede nating i-convert to ng opportunity. Itong crisis, pwede nating i-convert ito itong opportunity. That's why sa Chinese character, yung Chinese character for crisis, dalawa ibig sabihin. Isang ibig sabihin danger, tapos isa ibig sabihin opportunity. Nasa tao kung paano niya i-turn yung crisis into danger or into opportunity. So my question to you is how you will convert this crisis into opportunity. Simple lang. Maraming taong nawalan ng trabaho, they need extra income, they need jobs, they need source of income. Latagan ng AIM Global or latagan ng EC. Maraming tao naghahanap ng pagkakakitaan, recruitin nyo para magbenta-benta. O nasa recession tayo, napakaraming tao naghahanap ng pagkakakitaan. Ibig sabihin with over ang projected 7 million na tao ang mawawalan ng trabaho. Alam niyo ba market natin yan dito sa AIM? So we can actually convert this crisis into opportunity. Kung alam niyo yung gagawin, kung meron kang tinatawag na no matter what mindset. Yan po yung sinasabi ko kanina na instead of you focusing on the things that you can control, focus tayo dun sa mga bagay na kaya nating kontrolin katulad ng galaw natin, katulad ng kilos natin, katulad ng activities natin. And ma-pressure tayo. Let's put pressure on ourselves to do things, to accomplish goals. Because, when you pressure yourself, you make things happen. Nakaka-deliver ka. Pag may pressure ka, you are able to deliver. Pag may pressure ka, you are able to accomplish.
Pag wala kang pressure, ang kabaliktaran niyan, complacent ka, relaxed mode ka, tamad mode ka and everything. So let's put pressure on ourselves to be productive. Ito, gustong-gusto ko tong example na to. Sabi sa Africa, it's an African proverb, sabi every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed. But every morning a lion wakes up, it knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death. It doesn't matter whether you are a lion or a gazelle. When the sun comes up, you had better be running. So, ang galing yan. Gustong-gusto ko yan because, ang sabi dyan, ang itinuturo dyan is that kahit saan ka pa sa buhay, halimbawa, yung mga gazelle pag gumising sa Africa, naka-mindset yun na paggising niya, dapat mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa leon. Pero yung leon, nag-iisip din na paggising niya, kailangan mas mabilis siya doon sa gazelle. Kundi, magugutom siya. But ang lesson doon, whether gazelle or lion ka, pag sumikat ang araw, dapat tumatakbo ka na. So, ganun din sa buhay. No? Whether you're a big distributor, starting distributor, you're an old leader, a small leader, or just starting in the business, when the daytime comes, when the time for you to do the business is there, dapat humahataw na tayo. Whether you're old, new, humahataw na tayo. Ayan. Another thing, okay, gawa kayo ng daily routine. Gawa kayo ng schedule nyo araw-araw. Hindi pwedeng wala kayong schedule sa araw-araw. Gawa kayo ng routine na magiging normal na at automatic na sa inyo. Yung ibang tipong paggising mo sa umaga, ano yung routine mo sa bahay? Paggising mo, kain. Pagkatas kumain, maglinis ang bahay. Pagkatas maglinis ng bahay, mag-follow up. 10 o'clock in the morning hanggang 12, follow up. Pagdating ng 12, kain. Pagdating ng alauna, dapat naglalatag na kayo sa mga prospect nyo, whether personal na latag yan or latag yan sa grupo, meeting, or group presentation yan, o kaya closing mo sa Zoom meeting ng downline mo. Dapat meron kayong routine hanggang hapon. Pagdating naman ng hapon, break time ka ng konti, kape. Pagdating ng probably 6 o'clock, tawag kay upline, hingi ng update and everything. Pagdating sa gabi, hanap ng prospect para sa presentation mo the following day. And then pagdating ng 10 o'clock ng gabi, panahon na para mag-TV, maglaro and everything. Tas bukas ulit. In other words, ang mga taong may production, meron silang sinusunod na routine araw-araw. So ang challenge ko sa inyo is that ano yung routine nyo araw-araw? Halimbawa, ang mga bata magaling dyan sa routine. Yung mga anak natin, lalo na yung mga nasa elementary, high school, alam na nila yung routine nila. Paggising nila ng alas 5 ng umaga, ang routine yan, punta sa banyo, maliligo. Pagkatapos maligo, kakain. Pagkatapos kumain, magsusuot ng uniform. Pagkatapos magsuot ng uniform, magtututbrush. Tapos maghihintay ng school bus. Pagdating sa school, alam na nila yung gagawin nila. Bago pumasok, may flag ceremony. Tapos papasok, magpipray. Alam na nila yung schedule nila ng 8 to 9 Filipino, 9 to 10 English, 10 to 11 or 10-15 break time. Hanggang hapon, hanggang 3, 3:30, 4 o'clock in the afternoon. Meron silang routine. Tapos bukas ulit. Sa atin, bilang network marketers, what are your routine every day, lalong-lalo na sa online? Anong oras kayo nagpe-present? Anong oras kayo nagpa-follow up? Anong oras kayo naghahanap ng prospect ninyo? Ilan ang target presentation nyo per day? Tuwing kailan ang group training? Kailan ka magbi-meeting sa grupo mo, sa mga first liners mo, sa mga generals mo, sa core group mo? So, you have to build that routine, no? Ang pinaka-importante sa pag-build ng network is meron kang consistency. Yung araw-araw na ginagawa mo, you have to make sure na important until such time it goes to you in such a way na routine, na siya, automatic na siya. Normal na sa inyo yung routine ninyo. Alam nyo, tatapatin ko kayo kung laging effort sa inyo yung pag-network, isa lang ibig sabihin nun, hindi nyo pa siya routine. So, i-develop nyo yung ganung attitude na maging routine nyo yung pag-build ng network, araw-araw. And when you are doing this, of course, it's very important na meron kayong commitment. And pag sabi natin commitment is not just about the normal commitment we are talking about. Commitment is follow through.
with what you started. Ibig sabihin niyan kung ano yung sinimulan ninyo, kung ano yung what you started, you have to, started until the end. Ibig sabihin, follow through with what you started until the end. Tuloy-tuloy, pero may kadugtong. And do it well. Total, nandito na tayo, di galingan na natin. Yun yung sinasabi ko sa training ko ng isang araw, do not merely exist. You have to do your best every day. You do it well. Total, nandito ka na, husayan na natin. And ang mga taong productive, ang mga taong may discipline, they never stop until they produce. They never stop until they deliver. They never stop until they get their results. And they do it well. Ibig sabihin, ginagalingan nila, nilalabas nila yung best nila. Kasi may mga distributors na ang sasabihin, I'll do whatever it takes. Gagawin ko lahat-lahat. Pero hindi naman nila ginagalingan, hindi naman nila hinuhusayan. So for me, total nandito ka na, husayan mo na, galingan mo na. Total, nahihirapan din naman tayo, di galingan mo na. So, more than ever, now that we have this new normal, new condition, this is new to everyone. No one anticipated this. We never know how to act. We never know how to respond initially to this kind of condition. But humans as we are, we have to learn how to adapt. We have to learn how to adjust to this new normal. And the best way for us to be able to adjust to this new normal is, of course, learning new skills. When you are learning new skills, kailangan yung commitment mo nandun. Ibig sabihin, pag tinuturuan mo yung sarili mong mag-online, huwag kayong magsasawa hanggat di kayo natututo. Huwag kang mag-give up hanggang hindi ka matututo because marami ding mga old school networkers na hindi ako techie, hindi talaga ako marunong dyan. Mahina ang kokote ko talaga sa gadget, sa internet, o sa online. Well, pag naka-condition yung brain mo na ganun, let me tell you, hindi ka talaga matututo. Okay? Hindi ka makakapag-adjust sa new normal na to. And mapapagulihan ka sa mga pangyayari. Pero kung matututo ka na mas maaga ng online skills, isa ka sa mga unang-unang makikinabang na tao sa mga nangyayaring ito. Because katulad niya, no? Nababasa to ng marami sa inyo. Even the government is looking nowadays into taxing possible, into putting tax to online selling. Why? Kasi nakita nila ang laki ng revenue na nakikreate sa online. Ang laki ng revenue na nakikreate sa online selling. So, ibig sabihin, merong opportunity sa online selling, sa online community. So kung hindi ka magiging part nito dahil wala kang commitment to learn, hindi ako marunong, mahina ako sa ganyan, etc. Hihintayin ko na lang yung seminar, hihintayin ko na lang dumating uli yung old normal. Mga kaibigan, hanggat hindi pa nakakahanap ng vaccine, hanggat hindi na de-develop fully yung antibody for this COVID-19, hindi tayo magkakaroon ng mass gathering. So kung ang pangarap mo, hahataw ka, kung kailan may seminar na, mapaghuhulihan na po kayo. So, make a commitment to learn online skills. Ano yung mga skills na yun? Online presentation, online prospecting, online follow-up, online meetings, online closing, online selling, online ABC rule, online training, online building, puro online lahat ngayon. Kung hindi kayo marunong, be able to get a mentor for that, and practice and practice and practice until it becomes a part of you and it becomes normal to you. Yun ang ibig sabihin ng commitment in terms of discipline. Because, alam nyo, ang kasabihan ng universe pagdating sa commitment, yung different level na gusto natin sa buhay natin will demand a different level of you. So, iba-ibang baitang sa buhay, iba-ibang skills dapat meron ka. Halimbawa, katulad dito sa picture na nakita nyo, level 1, ang obstacle niya lang, mga tusok-tusok. Pagdating sa level 2, mas mataas na level, apoy na. Pagdating sa level 3, mas matindi na yung mga kalaban niya o mas matindi na yung obstacle niya. In other words, the higher level you want to go in life means the higher or the better skills you must have. Because life will demand a different level of you if you want to go higher than where you are right now. So, yun yung commitment. Kaya,
Parang kunwari, naging MC na kayo, naging GA na kayo. O halimbawa, naging MC kayo, naging millionaire circle kayo. You've earned your first million. Kung gusto nyo kitain yung second, third, fourth million ninyo, it will demand a different level of you. Halimbawa, GA ka ngayon, gusto mong maging GA Ruby. Eh, 5 yan. 5 direct na GA and GA Ruby. So from GA Ruby is a different level. Yung different level na yun ng pagiging Ruby will demand a different level of you. Dapat mas magaling ka, mas masipag ka, mas marami kang skills, mas may commitment ka, mas ready ka, mas mentally prepared ka. Alam mo yun, mas meron kang ability for that kind of level. So, yun yung kasabihan that every next level of your life will demand a different level of you. So, marami sa atin, madali lang tayong mangarap, madali lang nating mithiin itong bagay na to, itong mas mataas na bagay na ganito. Pero ang question is, nagle-level up ka ba? That's the main question about this. You have to level up, okay? Because, again, life will demand a different level of you if you want to go higher. All right? And another thing is when you are trying to develop daily disciplines, maninibago kayo. Ano ibig sabihin maninibago kayo? Oh, sorry. Maninibago kayo. Magkakaroon ng transformation. Your body and your brain will do everything it can to resist change and growth. So when you are developing your discipline, maraming temptation eh. Yung katawan mo, i-resist niyan yung change. Yung brain mo, tatamarin ka, mas gugustuhin mo na lang matulog, mas gugustuhin mo na lang. Kasi nakadesign ng brain for comfort, for pleasure. Kaya pag may bago kayong ginagawang habit, katulad nitong daily discipline na sinasabi ko, maninibago yung katawan, maninibago yung utak ninyo. But ang important dito sa number 8 na to is that meron kang awareness na itong transformation na to is nangyayari for improvement. Kaya pagka tinatamad kayo, pagka, naghahanap ka ng excuses, ng dahilan, you just have to be aware that this is part of your transformation. Sabi mo sarili mo, part ito ng transformation ko, kaya nagre-resist yung katawan ko, kailangan labanan ko siya. So, understand the transformation process because, again, it doesn't happen overnight. Kung dati, medyo hindi ka mahataw, medyo hindi ka madaming activity, biglang ngayon after this training, dadami yung activity mo, dadami yung kausap mo, makakaramdam ka ng konting discomfort, maninibago ka. Andyan yung matetempt kang bumalik na lang dun sa konti ang kausap, nandyan yung babalik ka dun sa di ka na lang umahataw kasi nga, nire-resist ni brain at ni body yung transformation na ito because again, the brain is designed for pleasure. No? Ang hanapin ng katawan, pleasure, ang hanapin ng isip yung madali. Okay? Kaya nga mas maraming nagko-quit because hindi nila naintindihan, hindi nila na-absorb yung transformation process na tinatawag. So, there will be a lot of adjustment on your part, but more importantly, you have to adjust mentally and physically. And pagdating sa emotions, of course, sabi ko dapat maging tough ka mentally and physically, maging ready ka mentally and physically. But not only mental and physical, also emotional, no? Yung feelings. Pag tinatamad kayo, pag kayo feeling stressed, you're feeling alone, you're feeling tired, you have to go above these feelings. Malabanan mo siya. Ibig sabihin, yung pagiging malungkot, mag-isa, yung struggle, yung sacrifice, yung discouragement, yung depression, anxiety, yung worry, malagpasan nyo, mataasan mo siya. In other words, hindi ka madala ng mga pakiramdam na to. Rather, ikaw nagdadala ka niya. So you go above those feelings where you will never be stopped, you will never be discouraged, hindi kayo panghihinaan pagka kayo'y may mga pinagdadaan ng challenges. And that means going above the feelings, yung hindi kayo nagpapadala sa struggle, sa obstacles ninyo. Because the truth is, for all you know, minsan, yung mga struggles natin, dinadala tayo dyan because sometimes when you're in the dark, or when you're in a dark place, you think you've been buried, but the truth is you've actually been planted. So minsan, ang buhay, mysterious siya. No? Minsan, akala natin tayo ay nilagay sa kadiliman, wala na tayong pag-asa, para tayong binuhusan. But the truth is, kaya pala tayo nasa dark, kaya pala tayo,
nag-iisa kasi hindi natin alam na itinanim pala tayo for something better. So, you just have to go above the feelings. No? Kailangan malagpasan mo yung struggle na ganito, malagpasan mo yung feelings na ganito because again, naka-design naman lahat ng mga challenges, obstacles to make us better. So, when you are trying to, when you're struggling, when you're experiencing those sacrifices, discouragement, worries, and anxieties, it's important that you go above the feelings and you tell yourself that you'll be able to overcome this very soon and that you're just being planted for something better and you're looking forward for a wonderful future. So, yun yung mga mindset na nagagamit toward success, no? Kaya ganun talaga, no? Pagka gusto mong maging successful most of the time, there are a lot of challenges and obstacles and you will feel alone most of the time. Ito yung sinasabi ko kanina, resist the brain because, the brain, success requires constant hard work and fighting against comfort and instant pleasure. And nakadesign ito. Kaya, alam niyo yung pagiging tamad, normal yun eh. Kasi yung katawan, nagko-conserve ng energy. Kung saan siya mas makakapag-conserve ng energy, nasa ganung mode lagi siya. And ano yung mga makakapag-conserve ng energy ang katawan? Nakaupo, walang ginagawa, just lie around, yung hindi ka umahataw. So, i-resist mo yung brain mo. I-resist mo yung temptation ng brain mo na magpahinga. I-resist mo yung brain mo na tamarin. Ang kailangan nating gawin is that, maintindihan is that yung number 11, magkadugtong to eh, kaya nga number 10 and 11. Yung kahit na meron siyang hard work dito sa part na to, di ba? Yung success requires hard work. You have to understand that kailangan ma-attach mo sa hard work na to yung pleasure. Yung gustuhin mo yung ginagawa mo. Masaya ka sa gusto mo. Yung kahit nahihirapan ka, kahit na-experience ka ng pain, may pleasure yung pain na yon. Ano ibig ko sabihin? Manood kayo ng mga weightlifters, manood kayo ng mga nag-gym, yung mga malakit katawan, yung hataw magbuhat. Magugulat kayo, alam nyo, sa pag-gym, sa pagbubuhat, ang sakit po sa muscles niyan. Ako, ang weakness ko, legs, no? Ang hirap palakihin ng legs. And pagkatapos ng workout ng legs, ang ano niya, ang sakit niya. Pero magugulat kayo sa mga nag-workout or sa mga heavy, sa mga weightlifters. Kahit na masakit, pero bakit ginagawa pa rin nila? Kahit na nasasaktan yung muscle, yung chest, kahit na hinahabol nila yung hingal nila, kahit para na silang magko-collapse sa kulang ng oxygen, nahihilo na nagdidilim na yung paningin, ang sakit ng katawan, bakit nila tinutuloy pa rin? Because they find pleasure in pain. They find pleasure in hard work. So, yun dapat yung attitude na meron ka para maging productive ka. Yung you find pleasure in presentation, you find pleasure in invitation, you find pleasure on kahit nadi-discourage ka, okay lang sa'yo. You find pleasure in building the network. Yung bang pleasurable sa'yo, yung pag-network, hindi yung pag-gising mo sa umaga, sasabihin mo, re-recruit na naman, o kaya ang bigat-bigat sa loob mo na nagpe-present, ang bigat sa loob mong ginagawa yung business. I'm telling you, kung ang gusto mo dito pera lang, tapos hindi ka nag-e-enjoy, I'm telling you, you will never become successful. Kasi ang sikreto dito para kumita, dapat masaya ka. Pero kung ang tipong gusto mo lang dito yung kita pero hindi ka masaya sa hataw, bad trip ka sa prospecting, bad trip ka sa paglalatag, yung bad trip ka sa mga iba-iba pa, sa mga building, follow-up, meeting, training, bad trip ka. Pero pag pinag-usapan kita, gusto ko yan, hindi ka magiging successful dito. Kailangan gustuhin mo yung hard work. Kailangan gustuhin mo yung hirap. Kailangan gustuhin mo yung sacrifice. Kailangan meron sa yung pleasure habang ginagawa yung business. Yung masaya ka para magaan ang pasok sa'yo. Kasi minsan kaya tayo nahihirapan lalo kasi kaya mabigat yung pasok sa atin kasi mabigat sa loob mo yung pagnenegosyo. Ang gusto mo lang yung kita pero yung the work itself hindi mo gusto, no? Yun nga yung kasabihan a lot of people would like to eat but not a lot of people would like to hunt. Ibig sabihin, lahat ng mga tao gustong kumain pero kukunti lang yung gustong mangaso. So, in other words, dito sa business natin, minsan gusto ng mga tao kumita lang, pero hindi nila gustong mag-recruit, mag-build, mag-discourage, hindi nila gustong mag-present, and etc. So, kailangan ma-align yun. No? Ma-align na gusto mo nung kita, dapat willing ka magtanim, willing kang
one day, magkaroon ng prutas na pipitasin, willing ka mag-alaga ng network, willing ka mag-alaga ng grupo. So I hope you find pleasure in the hard work. You find pleasure in what you do. Lalo na ngayon sa pag-develop nyo ng new skills, kailangan you find pleasure in developing yourself. You find pleasure in developing your skills because, again, as I've been saying, kung hindi, darating ang panahon, magkukwit ka na lang kasi nga, pagod ka na. Kaya yung maraming mga distributors napapagod because hindi nila gusto yung ginagawa nila. Gusto lang nila maging successful pero hindi nila gustong mahirapan. So kahit nahirapan kayo, find pleasure in what you do. Find pleasure in prospecting. Find pleasure in presentation. Find pleasure in selling. Find pleasure in what you do. And enjoy the process. Yan ang pinakasikreto ng taong gustong magtagumpay. So those are the 11 ways to develop your discipline. Kaya dun sa mga kaka-plug in lang ngayon, sa tawag dito, kita lang, gusto ko lang i-highlight itong sabi ko kanina. Ang topic ko kasi is, ayan, productivity is not magic. Yan ang topic ko. Kaya ngayon, I was able to tell you na yung mga distributors na nakikita nyo nagiging productive, hindi po yan magic lang na nangyari sa kanila. Meron silang mga disiplina na in-apply. And yun yung mga kinuwento ko sa inyo, yung 11. And again, this is a copying business. Kokopyahin nyo lang naman, gagawin nyo lang naman yung mga ginawa ng mga taong successful. And eventually, you will also become successful in what you are doing, in what we are doing. So, I hope that you guys are able to learn something from me tonight. I hope that you have enjoyed our session for tonight.